Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan lang po natin itong reaksyon ni Banat Bay kung saan sabi niya mukhang ang CPP, NPA daw o mga komunista ang nasa likod ng mga paninira or mga issue-issueng ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Dito pag-uusapan din natin dito na pinagtanggol din ni Senator Robin Padilla itong si Pastor Kibuloy, hindi dahil magkaibigan lang sila. So dito papakita ni Senator Robin Padilla kung bakit ba tumututol siya na bigyan ng o bakit ipaaresto itong si Pastor Apollo Kibuloy. So ito panoorin po natin. Pasok, pasok. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang taong ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban. Tandaan po natin na hindi porket senador ka na wala ka na sariling opinyon. So dito pinapakita lang ni Senator Robin Padilla na meron siyang opinyon or meron siyang sariling niyang perspektibo sa buhay niya. Na ito yung pananaw niya tungkol dito kay Pastor Apollo Kibuloy na lumalaban ito sa mga NPA. Laban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun. Ayun. Napakalinaw ng sinabi ni Senator Padilla kasi binabatigos ngayon si Senator Padilla. As in, binabash siya sa social media, lalong-lalo na ho sa troll farm ng mga Twitter, di ba? Hindi pala Twitter, X. Kasi naman to si Elon Musk, pa-XX. Pangit eh. Baka mamaya pag narinig na YouTube nun, pinag-uusapan natin, X. Hindi ho, sa Twitter ho, di ba, na sinabi ho, binabasu siya kaya siya pinagtatanggol niya. Alam mo, simple lang naman yung sinasabi ni Senator Robin. Sa laban, pagdating mo sa komunista, sa laban ho ng NPA, napaka-importante ng propaganda. Okay, anong ibig sabihin yan? Isa ho yan sa ultimate weapon ng mga komunista. Ito pong propaganda. Kasi nga ho, di ba? Kung maaalala ninyo yung na-interview natin, talagang sinasadya nila na mag-recruit sa mga newsroom ng mga komunistang kakampi nila para kontrolado nila ang media. Kasi tandaan nyo ito. Ito pa isang dahilan bakit sa media sila kumukuha ng mga recruiter, ng mga nare-recruit nila. Siyempre, pag nasa media, malawak yung nakakapanood, kumbaga marami yung nakakapanood, marami yung nababahagian nila ng kanilang adhikain. So, mas marami silang nabe-brainwash at mas marami silang kumbaga mas marami silang kumbaga mas naipapakita daw nila yung kanilang mga pinaglalaban. Kaya media yung unang pinaka main target nila dahil yun nga hindi lang sa isang lugar makakapanood. So kung hanggang Luzon, Visayas, Mindanao parang nationwide. So mas marami kagad silang maaabot. 'Di ba? Hindi kagaya kung gagapangin lang nila kada eskwelahan, medyo matatagalan sila. So talagang dito nila binuhos yung kanilang pinaka-puwersa sa pag-recruit dito sa mga media. Sabi nga, di ba, pag paulit-ulit mong binabanggit, nagmumukha ng totoo kahit mali. Ngayon, bakit sila nag-hire ng mga troll farm? Para paulit-ulitin na may mali, may mali, may mali. Yung tao, hindi na kagad nag-iisip. Basta, kasi narinig namin si Kibuloy, ganyan, di ba? Alam mo, ramdam na ramdam ko, katulad ng nararamdaman ni Senator Robin Padilla. Sa tingin ko ang talagang may pakuno nito, walang iba kung hindi ang mga komunista.
sila ho ang dumidikdik. Kasi kung papansinin mo, sa lahat ng news, talagang dinidikdik si Kibuloy. Kasi nga ho, si Kibuloy lang at ang SMNI ang talagang nagbigay boses sa mga kadre. Si Kibuloy lang. May punto rito si Banat Bay. Tanging SMNI lang ang merong segment kung saan nilalabanan nila ang mga NPA. Sa kanila lang nagkaroon ng platform para ibunyag, ipakilala o para mahubaran ng maskara itong mga NPA na nasa gobyerno na rin ngayon, nasa media. So kaya maraming nagalit na NPA dito kay Kibuloy. Siyempre, alam naman natin si Kibuloy yung pinaka may-ari ng SMNI. So hindi, siyempre, dahil nga pinayagan niya yung magkaroon ng ganung programa sa kanyang TV station, siya yung pinag-iinitan ngayon. Kaya siguro napakaraming lumalabas na mga issue, ang daming nag-aakusa sa kanya. So dahil siguro yun yung taktika ngayon ng mga NPA na pabagsakin itong si Apollo Kibuloy. And siguro isa na rin doon dahil isa siya sa mga pinakamalalapit na kaibigan ni Pangulong Duterte na alam naman natin na lumalaban din sa NPA. So hindi kaya ng NPA sila Duterte, ang ginagawa ngayon is si Kibuloy yung pinagbabalingan nila ng galit. At ang kanyang programa ang nagbigay boses laban dito sa mga komunista. Alam mo, natatawa nga ako dun sa mga pasensya ka na, Jay. Alam ko kaibigan mo to, pero kaibigan ko din to. Si Models of Manila, yung mga tatanga-tangang followers ni Models of Manila, na mga tanso. Sabi ba naman, mga sundalo ang tunay na nakipaglaban sa mga NPA, hindi si Kibuloy. Ang dami talagang tanga, no? Tanso talaga. Ginawan literal na sundalo lang ang lumalaban. Hindi ba nila naisip na kahit naman sino pwedeng lumaban sa NPA? Hindi naman kailangan makipagpakbakan ng barilan sa bundok. Yung iba dyan ay paglaban sa pamamagitan ng pag-expose sa kanila, lumalaban para wag na makapag-recruit. Tulad yung ginagawa ng National Youth Commission, di ba? Doon talagang nakikipagdebate siya. Talagang every time may sinasabing di magaganda yung mga representative nila na sa Kongreso. Alam naman natin yan na may mga party list na hawak na itong mga CPP, NPA na to. So, yun yung mga nilalabanan nitong ni Cardema sa National Youth Commission. Meron din naman yung mga, hindi naman lahat kasi, di ba, may mga pari rin naman na nare-recruit ng NPA. Meron din namang hindi na bumabatikos din sa mga NPA. So, hindi lang sundalo. Kasi ang mahirap ginagawan literal lang ng itong mga vlogger na to na literal sundalo lang ang lumalaban sa CPP, NPA. Oo, sila lang siguro pagdating sa bakbakan, yung talagang yung armed conflict na, kumbaga, doon talagang sundalo lang at yung PNP natin. So sila lang talaga yung pwede. Kailangan naman yung civilian makipagbarilan sa NPA, di ba? So wag no sana natin gawing literal para hindi kayo matawag ng tanso nito ni Banat Bay. Wala naman po sinabi si Padilla na si Kibuloy lang ang nakipaglaban. Ang tanga nyo rin Ano to? May machine gun siya, si Rambo? Ganon? Ang bobo rin Hindi kasi nila maintindihan. Kasi nga, alam mo, pag tanso, mababaw ang isip niyan. Ang tanso, talagang tanso di ba? Yung mga katulad ng pag-iisip ni Cash Jarrett at saka ni Sangkay, ganon ang utak niyan. As in, makitid talaga. Kasi Tsaka minsan, hindi mo minsan, talagang sinasamantala rin kasi ng mga vlogger na to yung kapasidad ng mga viewers nila. Na alam nilang mahina yung mga pang-intindi, mahinang, kumbaga hindi ganun kalawak yung pananaw nila tungkol sa ganyan. Sinasamantala nitong mga influencer na to. Imbis na turuan, ipakita ko ano yung tama, parang yun nga, pinagsasamantalaan pa nila para lang sa views. Siyempre, alam niyo pag may views, may kita. So, yun talaga ang pinaka-main purpose lang nila. Alam mo, pag ikaw nga naman ay ang motibo mo ay hindi naman talaga para sa bayan, kung hindi para sa bulsa, makitag talaga utak mo.
Kasi tatandaan ninyo, ang laban ng revolusyon ng NPA ay hindi lamang baril. Kaya nga marami silang sekta eh. Tandaan nyo CPP, NPA, NDF. Di ba? Malaki yan. Malaki yan. Ano ho yung CPP? Communist Party of the Philippines. NPA sila armado. Ano yung NDF? National Democratic Front. Mga front na mga party list. Nandyan ho yan. Di ba ho? Ibig sabihin, malawak ang kanilang elemento para ho sa kanilang pinaglalaban. Merong armado. 'Di ba? Kaya nga 'di ba, yung armado, yun yung mga Sparrow unit kung tawagin nga nila. Yun yung mga warrior nila, yung nakikipagpakpakan talaga. 'Di ba? Nung nakaraan nga may namatay na sabi nga abogado nga raw na humahawak ng armas, nakikipagbarilan. So sila yung isa sa mga sekta ng NPA na lumalaban sa bundok. Meron din yung party list. Alam naman natin sa Kongreso, meron ng party list na hawak din ng mga CPP, NPA. At meron din naman mga nasa media, especially sa radyo, may mga sa TV station, meron silang napapasok na ganyan. Mga estudyante. So, yan yung mga ano nila, mga taktika nila kung paano labanan yung gobyerno. So, yun dapat yung mas maintindihan natin na mga na hindi lang talaga nakapokus sa isang bagay ang yung kung paano gumalaw tong mga NPA. Merong Communist Party of the Philippines, merong front na itong mga party list. Halo-halo ho yan. And when they attack, they do not only attack through their weapon na guns. Ang weapon nga nila, kasama na ho dyan ang pagbe-brainwash. Di ba kinuwento ko na ho sa inyo to? Ilang beses ko na pong kinuwento sa inyo to. Nung kami po ni Mocha ay kakatapos lang ng kampanya ng Duterte administration nung nanalo si Pangulong Duterte. Nilakad kami niyan. Niligawan kami ni Nato. Si Kanato. Kilala niyo si Nato? Si McDonald's? Kilala ko yan si Nato. High school pa lang ako, nag-arali na yan. High school pa lang ako, nag-recruit na yan. Ngayon, may anak na akong high school, nag-arali pa rin siya at nag-recruit pa rin. Kaya kilala natin niya si Nato. As in, laging nagpupunta yan sa show namin. In fairness, hindi naman niya kami inimbita humawak ng baril. Okay? Wala siyang ginanon. Ngunit, alam mo, bini-brainwash niya kami para makipaglaban, okay, sa gobyerno. Pumunta pa nga kami sa UP nun. Ganun. Pinunta namin yung mga lumad na walang alam kung bakit sila dinala doon. Ito yung mga bakwit na tinatawag. Hindi nila ho alam. So, yun talaga yung mga ano nila. Yun yung isa sa mga diskarte nila na kumuha ng mga magiging bagong miyembro ng CPP-NPA is mga nasa probinsya talagang sabihin natin na talagang mahina ang kanilang pag-iisip. Hindi mahina ang pag-iisip dahil kulang sila sa edukasyon. Kulang sila sa ano yung nangyayari sa gobyerno kasi pinalalabas nila na kaya sila mahirap doon dahil pinababayaan sila ng gobyerno. Hindi sila tinutulungan. Hindi nila alam, hinaharang ng mga NPA itong tulong nang galing sa gobyerno. Para yun yung itatatak sa utak nitong mga bakwit na to, itong mga galing sa probinsya na sila ay pinababayaan na ng gobyerno at kailangan nila mag-aklas para marinig sila. So yun yung ginagawang diskarte nitong mga NPA na ikinagagalit nila kay Pastor Kibuloy dahil nga nagbigay nga si Kibuloy ng espasyo sa kanyang TV network na SMNI na bumabatikos, hinuhubaran ng maskara itong mga NPA na to na na-expose na sila. Kaya siguro, yun nga, sabi nga ni Banat Bay, kaya doon, kaya nga malamang sa malamang na isa talaga itong mga NPA na nasa harap, nasa likod ng paninira dito kay Pastor Apollo Kibuloy. So ito, hanggang dito lang muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo parati.